viewers! Welcome to the GMA Pinoy TV podcast. Thank you! So happy to be here. It's great to have you back. Yes, thank you. How does it feel na may gagawin ka na naman or may ginagawa ka na namang teleserye? Parang bumalik ako sa sarili ko. Siyempre, simula na naging nanay ako, I was so focused with my baby for almost 2 years. And 3 years ako hindi gumawa ng serye. So parang ngayon, bumabalik lahat ng memories ko nung nagsisimula pa lang ako kasi nagagawa ko na ulit itong mga serye, ganyan. Sabi ko, oh my gosh, na-miss ko. Pero nung nawala ka, intentional ba yon? Yes, kasi may mga kumukuha rin naman sa akin na serye, ganyan, movies. Pero talagang I declined muna kasi gusto ko talagang muna mag-focus kay baby. Hindi lang siguro yon, maybe because of postpartum din. Siyempre, I went through postpartum din. So, nahirapan din talaga ako to adjust. What was it like? Yung postpartum, were you depressed or were you... Yan! Umiiyak ako mag-isa. Tapos, hindi ako sanay nang laging nasa bahay buong araw. Sanay kasi ako ng trabaho, tapos bigla, all of a sudden, oh my gosh, wala na akong ginawa kundi magpadede. Ganun na lang, tapos lagi, alam mo yung parang feel ko, ano na nangyari sa life ko? Tapos, syempre, depressed, di ba? Minsan ka na-question ko, ginusto ko ba talaga to? Ito na ba talaga yung path ko? Nanay na ba talaga ako? Ito na ba talaga yung gusto kong mangyari? Naging ganun ako. Tapos, parang yun nga, syempre, humingi na rin ako ng support from my family. Sabi ko, dalawan nyo naman ako kasi nalulungkot na ako. And then kasi yung husband ko din laging nasa opisina. So parang feel ko wala akong kakampi. Parang feel ko it's just me and my baby. So it was a difficult time for me to really adjust and get into it. Gaano katagal yung naging postpartum mo? Ang tagal. Siguro mga 1 year din. Na masaya. Siyempre, masaya ako na pinagdasal ko to na may baby na ako. Siyempre, ito yung life na gusto ko. Pero yun nga, talagang hindi, totoo pala talaga yung postpartum na mararamdaman mong mag-isa ka. Yung ganun. At saka, hindi talaga ako, parang hindi ako ready humarap sa maraming tao. And then feel ko, ang pangit-pangit ko. Kasi tumaba ako, tapos manas na manas ako. Alam mo yung ganun, wala talaga akong confidence at all. Feel ko, ang pangit ko na. Hindi ko na nagagawa yung mga dati kong nagagawa. Tapos, parang feel ko buong araw ko nasa baby lang. Grabe talaga, grabe yung pinagdaanan ko. And then parang another difficult time for me was yung naghahanap ako ng yaya. I couldn't find a matinong yaya. So, ang tagal talaga na wala akong mapagkatiwalaan na ibang tao for my baby. Kaya nakadikit sa akin yung baby ko. Kasi parang wala siyang makitang second mom or second home. Kasi nga, for so long, wala akong yaya. Pero okay din yun kasi at least you were able to bond, no, with your baby. Yes. Bibilis And na up to lumaki. this day, nagbe-breastfeeding pa ako. Wow, ang galing. 2 years and 4 months na. Oh Ang my gosh, galing. nagbe-breastfeeding pa din ako. And then, how did you get the role? Or when did you decide na, sige, babalik na ako sa showbiz? First, ako talaga, malaking tulong talagang mga angels sa bahay. Ito nga yung yaya. Nung nakahanap na rin ako ng mapagkakatiwalaan ko, yung pwede kong iwan si baby, yung hindi ako masyadong mag-iisip, hindi ako mag-aalala. So yun talaga yung nakatulong sa akin. Second is, syempre kailangan, payat muna ulit ako. Di ba? Prepare, oo. Kailangan pag pinag-swimsuit ako sa serye, ready pa rin ako. Yung ganon. Dapat, alam mo yun, syempre, dapat maganda pa rin yung ganon. Fresh pa din, ganyan. Lagi nga nilang sinasabi, dapat pag bumabalik ka sa showbiz, yung hindi ka mukhang nanay, di ba? Yan ang gusto nyo. So, yun, syempre, kailangan ko rin mag-prepare for that. And yun nga, siguro nahanap ko na rin yung talagang to balance my time with my responsibilities as a wife, as a businesswoman, and yun, as an actress. Nahanap ko na yung balance eh. Meron ka bang mga non-negotiable ngayon? Kumbaga para sa'yo, parang, pag Sabado at gosh. Linggo, hindi ako pwedeng mag-work. Yung mga ganon. Parang, That's true. Ano sa'yo yung mga non-negotiable sa contracts, ganyan? Alam mo, syempre, since kababalik ko lang po, parang ayoko masyadong magbigay ng restrictions or mga non-negotiables or mga bawal. Kasi syempre, parang ngayon, ako yung gusto magkaroon ng trabaho eh. So, as much as possible, kung anong gusto nyong ipagawa sa akin, okay lang. Ang maganda kasi dito,
very supportive kasi yung husband ko. So let's say, I mean, may mga times, syempre, may mga artista din na, for example, when they start getting married, syempre marami nang bawal na yung mga kissing scenes, yung mga love scenes, ganyan. Pero kasi ako yung asawa ko, siguro, he has so much respect to my craft na alam niyang I'm just doing this because this is my job. So, pinahayaan niya lang ako. Parang, okay, may mga ganyan kang eksena, okay lang kasi parang, siguro dahil he never had an issue din with me in terms of like, nako, baka may, magkaroon ng something or sa set, or oo. may wala eh. Even ako sa asawa ko, never kami nagkaroon ng issue about girls. Never siya nagkaroon ng issue sa akin about my leading men. Kahit nakikita niyang close ako sa mga leading men ko, kasama ko mag-TikTok, ganyan. Walang trust issues. Walang trust issues. I guess yun yung pinaka naging namin, napanghawakan namin. That's why wala akong restrictions. When you got the role sa House of Lies, ano ang una mong naisip when you saw the project, yung script? Ang ganda ng kwento. Doon talaga ako na napa-oo din na, gosh, gusto ko gawin to kasi very challenging for me as a kontrabida. Yung ang daming layers ng character ko. Maraming sikreto. Maraming sikreto. Tapos, hindi siya yung kontrabida na parang nagagalit lang out of nowhere. Pero yung may pinanghuhugutan kasi may sarili siyang kwento. May pinagdaanan din siya. Kaya ganito yung hugot niya or hinanakit niya in life. Ang ganda ng character. Kinabahan ka ba sa role? Kinabahan ka bang bumalik sa pag-arte? Kinabahan ako kasi unang-una hindi ko alam marunong pa ba ako umarte. 3 taon akong hindi umarte, marunong pa ba ako umarte? Yun talaga pinaka-nakakabahan sa lahat kasi biruin mo yung binigay sa akin yung mga kasama ko po sa House of Lies, sina Beauty Gonzalez, sina Martin, si Mike Tan, sina Coco, sabi ko, si Miss Jackie Lou, sina Miss Nuki, oh my gosh, hindi ako pwedeng lampa-lampa dito, kailangan magaling din ako, ganyan. At first, I'll be honest, nahirapan ako. Pinaka-nahirapan ako was to memorize lines. Hindi na ako ganun ka-sharp. Maybe because for so long... Siyempre naman, 3 years, nagpahinga ka naman. Nagpahinga diba? ako Iba na yung... wala naman akong kinakabisadong ganitong mga linya. Puro mga pagpapadede lang, paggawa ng food ng anak ko, paghehele lang. Ganun lang ginawa ko for 3 years. So, nanibago talaga ako. Pero, alam mo, pag parang yung muscle memory lang eh. Pag nandyan na ulit, pag sunod-sunod na ulit yung taping, tapos nakasanayan mo na ulit, ay parang wala na lang. At saka syempre, pag yung kasama mo yung mga, di ba, Yes. yung mga artista, mga batikang artista, Mga magagaling. madadala ka na rin sa Talaga eksena. namang madadala ka na lang. Malaking tulong din. Pero parang nga rin nag-workshop ako na, oh my gosh, para akong nagsisimula na, eto ulit ako. When you took a step back from showbiz, ano ang na-realize mo about yourself? Mga realizations ko first, parang I learned to slow down. Hindi naman pala kailangan aligaga ka lagi. Na parang feel mo yung worth mo nasa trabaho mo lang. Na kapag nawalan ka ng trabaho, feel mo wala kang kwenta. Hindi na. Dati ganun ako na parang pag nabakante ako, oh my gosh, ano nang gagawin ko? Pero ngayon, natuto ako mag-slow down and being at the moment, being present. Alam mo yung, minsan nakakalimutan ko na yung phone ko, hindi ko na alam kung nasaan. Sa sobrang enjoy ko mag-alaga at makasama yung anak ko. So natuto ako na ma-appreciate yung ngayon. At saka ma-appreciate yung quality time. Kasi pag sinabing quality time before, parang okay, kakain lang kami ng asawa ko sa labas, ganyan. Okay, tapos na. Pero ngayon, yung parang gusto mo talagang namnamin. Yung parang kung pwede lang, mamaya na magugas ng plato or mamaya na mag-whatever, mamaya na maglaba or whatever. Para namang naglalaba at nagluluto at naglilinis ako. Pero yung ganong mindset na kung pwede lang, mamaya na yung mga yun. Kasi ang sarap i-savor. May responsibility ka na rin ngayon, di ba? Parang you're responsible for another human being. Yes. Na lahat ng ginagawa niya, sabi nila pag bata, di ba, mabilis, di ba, matuto or parang nakikita Nakukuha nila. niya, oo, kung anong nakikita niya, kung anong naririnig niya, nakukuha niya sa'yo. Ako rin, siguro naging mindful din ako sa kilos ko, naging mindful din ako sa sinasabi ko kasi nga nakukuha ng bata. Oh, siguro mas naging mabait din ako para maging mabait yung anak ko. How do you take care of your mental health? Mga simple lang, shopping ako. Oo, para ma-relax. Para ma-relax, maano man lang ako. Pero siguro yung
pagbabalik ko din, yun din yung nakaka-relax sa akin. Yung mahiwalay ako sandali sa anak ko, parang nagkakaroon ako ng me time. Feel ko, yun nga, ang nakakatulong talaga sa mental health ko sa akin ngayon. Every time I get a me time, yung sarili ko, ako lang, ganyan, I get to prioritize myself. Yun nga, yung nagagawa ko pa yung mga gusto kong gawin dati. May mga nakakausap ka pa ba sa mga dati mong starstruck friends? Wala na. Parang si Charisse Solomon na lang. Si Jewel Mish nakakausap ko din, pero through Instagram na lang eh. Si Aljur kanina nakita ko. How are you and Aljur? Oh my gosh, after 10 years kami nagkita, talagang At saka, ano talaga, hindi planado. Like, nag-guesting lang ako sa TikTok Lock. Tapos, nandun din si AJ. Sabi ko, oh my gosh, nandito ka. After 10 years ngayon lang kami, tapos ang dami namin napag-usapan talaga. Ano mga nare-remember mo doon? Kasi yung love team yun nung panahon na yun was talagang ibang flashback level. yung mga shows na ginawa namin, sa dami. Ang sarap lang ng feeling, ng pakiramdam na, uy, may sarili na tayong pamilya. Tapos happy tayo with our family, happy tayo sa naging takbo ng career natin. Ikaw, very focused ka as a family man. Ako naman, ito, bumabalik-balik pa, nagsisegue pa ng pag-aartista. So wala lang, parang ang laki lang ng growth na nag-mature na talaga kami. Kahit nung nag-uusap kami kanina, ang laki ng pinagbago. May mga regrets ba ang isang Chris Bernal? Pag wala ba akong regrets, hindi naman ibig sabihin perfect yung life ko, di ba? Hindi naman. Siguro more on contented na lang talaga ako with whatever I have now. Or kung ano man yung tinakbo ng career ko, masaya na ako. Hindi ko man na-reach yung rurok ng career ko, pero happy na ako na nabigyan ako ng maraming shows. Happy na ako na naging artista ako kasi ever since talaga bata ako, gusto ko na talaga maging artista. Parang na yun, malaking bagay na yun sa akin. Regrets, wala eh, kasi planner talaga ako eh. Like, I get married at this age, I get pregnant at this age. Mga ganon, planner talaga ako. So wala naman akong regrets. Of course, I didn't regret joining Starstruck, di ba? Kasi yun nagbigay sa akin ng maraming opportunities. Wala akong maisip na regrets. Para kay Chris Bernal, right now, I am blank. Right now, I'm back. Wow! I'm back. I miss the grind and I hope marami pang opportunities na dumating sa akin. I'm sure. I'm sure And marami. nakakatuwa lang na kasi kahit mommy na ako, nakakapag-serye pa rin ako. Napapasayaw pa nila ako sa All Out Sundays. Yung parang walang nangyari. Alam mo yun, nasaya lang. May napansin ka ba na changes sa'yo in terms of acting? Since you became a mom? In terms of acting, siguro mas naging sensitive din ako ngayon. Yung parang onting usapan lang about, for example, a scene that relates motherhood or anak kapag may ka-eksenang anak. Parang ang bilis ko lumambot ng puso, ma-attach, gano'n. Mas naging sensitive ako lalo na pagdating sa mga mommy scenes, baby, basta anak, yung gano'n, family. Samantalang dati talagang hindi ako makarelate. Hindi ko alam paano yung pagbuntis ka. Paano ba maglakad ang buntis? Ganon-ganon pa ako, di ba? Paano ba magkarga ng bata? Pero ngayon parang, oh my gosh, ang sarap gumawa ng mga eksena kapag tungkol sa pamilya, ganyan. Mas malalim na talaga. Congratulations, Chris, and inaabangan ka na ng iyong fans all over the world. So, Nakakaya message mo sa Global Pinoys. Ay! Global Pinoys, kamusta po kayo? Namiss ko naman kayong lahat. Alam niyo, every time pumupunta ako sa ibang bansa, may magbabanggit talaga sa akin ng mga ginawa akong shows. Tatawagin nila akong Tinay, yung Little Nanay, Impostora, Rosette, ganyan-ganyan. Binabanggit talaga nila yung shows ko. And nakakatuwa kasi ang dami ko rin nakukuhang feedback talaga sa iba't iba talagang parte ng mundo. Biglang mamaya may magme-message from Finland, from Riyadh, from Dubai, from Canada, from Australia. Ang dami pa rin talagang nanonood sa akin. Hindi ko akalain. Kaya Global Pinoys, thank you so much for your support. Sana po hindi kayo magsawa at sana panoorin po ninyo itong pagbabalik ko. Naku, sigurado magugustuhan nyo po ito at ibang Chris Bernal lang mapapanood ninyo. House of Flies, ayan, nakita nyo naman, talagang matindi ang mga sabungan namin dito ni Miss Beauty Gonzales. Sana nag-e-enjoy kayo. And tutukan nyo lang kasi marami pang mangyayari, marami pang mga exciting na eksena. Nako,
Huwag niyong palampasin. Thank you, Chris. Maraming Thank you. Salamat po. salamat. Nag-enjoy ako sa interview. Parang napaisip talaga ako. It's nice to see you again and hopefully Oo nga, marami tagal ka nating pang di nakita. Oh projects. my gosh. Sana. Global Pinoy. Thank you. Thank you, Miss Chris Bernal.